Kabanata 3081. Hindi nag-aksaya ng oras si Dustin at kumilos. Pinalaki niya ang buong templo at nagtayo ng 4 o 5 pang maluluwang na silid. Gayun din, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa spatial power at sa spatial law. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa batas sa kalawakan habang binago niya at pinalawak ang buong templo. Mula sa labas, ang laki ng templo ay lumitaw na pareho kahit na pagkatapos ng pagsasaayos. Ang panlabas ng templo ay hindi magpapakita na ang panloob na espasyo nito ay hindi bababa sa 100 beses na mas malaki kaysa dati. Pagkatapos ay nagtrabaho si Dustin sa mga arrays. Habang siya ay nasa Prime Marshall World, natutunan niya ang iba't ibang paraan upang gumawa ng mga arrays mula sa lolo ni Fanny. Hindi nagtagal, naging eksperto na siya at naging mas mahusay kaysa sa kanyang guro. Sa kanyang pinabuting lakas at mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng batas ng kalikasan, maaaring mag-set up si Dustin ng mga array sa mas mabilis at mas mahusay na paraan. Nakaipon din siya ng napakaraming mahalagang likas na yaman. Kaya hindi niya kailangang mag-alala na maubusan ng array materials. Wala pang isang araw, nagawa ni Dustin ang 100 array. Isa itong kumpletong lineup ng top-grade spiritual energy gathering array, defense array, attack array, at invisibility array. Siya ay kumbinsido na ang mga magsasaka na hindi pa nakarating sa Primal Holy Realm ay hindi maaaring masira ang mga arrays na iyon. Sa pagkakaroon nito, walang sino man sa planetang ito ang maaaring makapasok sa templo. Pagkatapos ng lahat, walang makakapantay sa kapangyarihan ng isang magsasaka sa Primal Holy Realm. Oh my gosh! Hindi ako makapaniwala na isa kang array master. Ang iyong mga array ay katangi tangi. Kahit na ang 1,000 tao sa aking antas ay hindi maaaring masira ang iyong mga hanay. Ang sabi ng Diyos ng bundok na may labis na pagkagulat. Ilang beses siyang tumakbo papasok at palabas ng templo para masiyasat ang bago niyang templo. Napangiti siya hanggang tainga at halatang tuwang-tuwa sa bago niyang tirahan. Natuwa naman si Dustin sa sinabi niya. Kahit 100,000 tao sa kanyang antas ay hindi magagawang masira ang aking mga hanay. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili at ngumiti. Sinuri din ng mga magulang at kapatid ni Dustin ang mga hanay. At lahat sila ay namangha sa kanyang nilikha. Silang tatlo ay mga bona fide cultivator na ngayon. At nakilala nila ang kapangyarihan ng mga arrays na itinakda ni Dustin. Pagkatapos niyang muling itayo ang templo, naglagay din si Dustin ng maraming mataas na antas na mapagkukunan ng pagtatanim doon. At muli, hiniling niya sa Diyos ng bundok na pangalagaang mabuti ang kanyang pamilya. Young hero, mukhang nag-aalala ka pa rin sa kaligtasan ng pamilya mo. Alam kong hindi mo ako lubos na pinagkakatiwalaan. At naiintindihan ko iyon. Sa bagay, matagal na tayong hindi magkakilala. Para sa iyong kapayapaan ng isip, maaari kang maglagay ng paghihigpit sa aking soulsea. Ikaw ay sapat na makapangyarihan upang gawin iyon. Sa ganitong paraan, maaari mong ipaubaya ang iyong pamilya sa aking pangangalaga ng walang anumang takot o pag-aalala. Mungkahi ng Diyos ng bundok. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Dustin at gusto niyang pawiin ang kanyang mga pag-aalala. Well, nag-alinlangan si Dustin. Nakita ng Diyos ng bundok ang kanyang takot. Nadama ni Dustin na ang Diyos ng bundok na ito ay isang tao ng karangalan. Ngunit pagdating sa kanyang pamilya, hindi siya kukuha ng anumang pagkakataon. Kaya naman, kinailangan ni Dustin na gawin ang hiniling niya. Okay, pero sana wag kang magalit sir. I swear, tutulungan kitang maibalik ang aktwal mong lakas. Sincere na sabi ni Dustin. Ang Diyos ng bundok ay tumango at ngumiti. May tiwala ako sa iyo. Binata, may hihilingin din akong favor. Mangyaring isama mo ako kapag umalis ka sa lupa. Sabi ng Diyos ng bundok. Batid niyang kagagaling lang ni Dustin mula sa kalawakan. Alam niyang kayang maglakbay sa labas ng Earth ang binata sa kanyang harapan. Walang problema. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang lihim na kasanayan at matagumpay na nagtanim ng isang paghihigpit sa soulsea ng Diyos ng bundok. Sa pagkakaroon ng paghihigpit,
Hindi may pagkanulo ng Diyos ng bundok si Dustin at tiyak na buong puso niyang aalagaan ang kapakanan ng kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan si Dustin. Pakiramdam niya ay ligtas na siyang iwan ang kanyang pamilya sa mga kamay ng Diyos ng bundok. Sa Diyos ng bundok at sa mga high-grade array. Walang sino man sa Earth ang makakasira sa pamilya ko hanggat nananatili sila sa loob ng templo. Naisip niya, Dustin, don't worry about us. Just go attend to your own things. But stay safe. Okay. We are safe inside the temple. At pakiramdam ko malapit na akong masira. Sabi ng nanay ni Dustin sa kanya. Sinabi rin ni na Clement at Chad na gagawa sila ng breakthrough. That's good to hear. I am confident that upon my return, you will be much more powerful. Nakangiting tugon ni Dustin. Nagpaalam siya sa kanila at nawala sa lupa. Nasiyahan siya. Tumungo siya sa kanyang bayan. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa bahay. Naisip niya na ang pinuno ng Heavenly Mountain Sect ay magpapadala sa kanyang mga tauhan upang sundan siya muli. Dalawang elder mula sa sekta na ito ang nagnakaw ng mataas na grade cultivation resources mula sa pamilya ni Dustin noong isang araw. Natitiyak niyang mas magnanasa ang mga senior member ng Heavenly Mountains kapag nakita nila ang mga samsam na ninakaw ng kanilang dalawang matanda. Tiyak na magpapadala sila ng mas maraming tao para tugisin siya kaya nila. Maaaring makakuha ng kanilang mga kamay sa mas mahalagang mga mapagkukunan ng paglilinang. Ang pag-iisip na ito ay nabahala kay Dustin ngunit nagpasya siyang maglaro muna pansamantala. May mga plano siya. Nag-install siya ng ilang makikinang na attack array sa bahay. Kapag ang isang kaaway, o mga tao ng Heavenly Mountain Sect ay pumasok, ito ay magti-trigger ng mga arrays at mag-a-activate ng kanilang attack system. Kahit na ang mga master sa Mysterious Realm ay hindi maitaboy at maprotektahan ang kanilang sarili mula sa malalakas na hanay. Alam ni Dustin na ang pinakamakapangyarihang cultivator sa Earth ay nasa Mysterious Realm. Para sa karagdagang panukalang control, idinagdag ni Dustin ang contact Jade Slip sa mga array. Sa sandaling may pumasok sa array, ang Jade Slip na ito ay automatikong magpapadala ng mensahe kay Dustin. Sinubukan ng pinuno ng Heavenly Mountain Sect na saktan ako at ang aking pamilya. Banta sila sa atin. Kailangan ko silang sirain. Haharapin ko ang mga tao ng Divine Moon Sect. Pagkatapos ay makakaganti ako sa Heavenly Mountain Sect. Pinlano ni Dustin ang mga detalye sa kanyang isipan. Pagkaalis niya sa bahay, pumunta si Dustin sa isang malayong lugar sa labas ng county. Pinalaya niya ang elder na nakaitim mula sa Divine Moon Sect at tinanong siya para makuha niya ang lokasyon ng punong tanggapan ng sekta ng Divine Moon. Gayunpaman, ang matandang nakaitim ay matigas ang ulo at tumangging magsalita. Marahas siyang pinahirapan ni Dustin. Ngunit nanatiling tahimik ang matandang nakaitim. Napilitan si Dustin na gamitin ang lahat ng uri ng mga kasanayan sa espiritual na kahulugan upang matamaan ang kanyang espiritual na kaluluwa. Sa lalong madaling panahon, natuklasan niya ang isang espiritual na paghihigpit sa soul sea ng matanda. Natigilan si Dustin sa nakita niya. Ang paghihigpit ay nakamamatay. Sa pagkakataong sinubukan ng elder na nakaitim na ibahagi ang mga lihim ng Divine Moon Sect sa isang tagalabas. Ito ay magpapagana sa paghihigpit at ang kanyang espiritual na kaluluwa ay madudurog. Si Dustin ay nasa isang mahirap na kalagayan at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa wakas, pinakawalan niya ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Pumasok sila sa soul sea ng matanda upang harapin ang espiritual na paghihigpit. Pagkaraan ng ilang sandali, matagumpay na nawasak ng espiritual na puno at ng espiritual na dragon ang mapanganib na espiritual na paghihigpit. Nasira ang matandang lalaking nakaitim sa walang tigil na pagpapahirap ni Dustin. Nang walang paghihigpit, matapat niyang sinagot ang lahat ng tanong ni Dustin. Sa huli, nalaman ni Dustin ang lokasyon ng punong tanggapan ng Divine Moon Sect mula sa kanya. 10 taon na ang nakalilipas. Namatay ako sa isang aksidente sa sasakyan at ang Divine Moon Sect ang may pananagutan dito. Ngayon ako ay kahit na ang score sa iyo. I bet you never saw this coming. Bulong ni Dustin sa malayong langit na may nakakatakot na ngiti.
Pagkatapos ay inilabas niya ang spaceship. Sumakay siya sa barko. At sa isang iglap, ang sisidlan ay naging isang sinag ng liwanag at nawala sa manipis na hangin. Sa malawak na extension ng Brilliant Kingdom, ang isang phantom light na bahagyang nakikita ay gumalaw ng kasing bilis ng kidlat. Yung Divine Moonsect, malamig na bulong ni Dustin. Matapos ang lahat ng nangyari sa nakaraan, siya ay may hilig sa ideya ng hindi pagkagusto sa misteryosong sektang ito. Dahil sa kanilang hindi makataong eksperimento isang dekada na ang nakalilipas, napilitang maglakbay si Dustin sa Prime Marshall World. Sa kalaunan, nagsimula siya sa maraming mapanganib at nobela na pakikipagsapalaran kung saan nakilala niya ang maraming buhay na nilalang. At binisita ang maraming mundo. Kung tutuusin, hindi niya naisip sa kanyang buhay na maglilinang siya ng martial arts. Maaaring ito ay isang pagkakataon. Ngunit ito ay higit pa sa isang sanhi ng loob. Alam niya na wala siyang utang sa Divine Moonsect. Alam ni Dustin na sinuwerte lang siya. Ang eksperimento na kanilang ginawa ay walang mabuting hangarin sa iba. Pinatay nila ang mga inosenteng tao at tinutusok sila na parang guinea pig. Sa pangkalahatan, ito ay ganap na hindi etikal. Nanginginig si Dustin sa kakaisip sa maraming taong nabiktima ng masamang proyekto ng sekta. Malaki ang dapat bayaran ng Divine Moonsect. Isa lamang si Dustin sa mga biktima. Samantala, siya at ang matandang nakaitim ay naglalakbay upang pumunta sa punong tanggapan ng sekta. Nagpatuloy sila hanggang isang araw. Nakarating sila sa Mount Way sa timog silangang rehiyon ng bansa. Kanina pa karga ni Dustin ang matandang nakaitim na nagtungo sa taksil na bundok. Wow! Hindi nakakagulat na ang Mount Way ay itinuturing na isa sa mga pinagpapalang lupain noong sinaunang panahon. Ito ay talagang isang treasured place na umaapaw sa Earth Essence. Bulalas ni Dustin habang ginalugad niya ang kuweba. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang lugar. Sa kanyang pagtataka, natuklasan niya ang 4 na higanteng dragon sa lupa sa ilalim ng lupa. Muli niyang tiningnan ang mga ito at nalaman niyang hindi sila bagong silang na mga sanggol. Nakapagtataka, ang kanilang kamalayan ay ganap ng nabuo. Gayunpaman, hindi agad masabi ni Dustin kung ilang panahon pinagdaanan nila. Ang mga dragon sa lupa ay ilusyon lamang at malinaw. At itinago ng mga mayamang batas ng mundo. Tanging mga magsasaka lamang na may malalim na kasanayan ang nakakakita sa mga dragon. Gaano man kataas ang kanilang cultivation base, kung hindi sila nagtataglay ng ganitong uri ng kasanayan, hindi makikilala ng mga tao ang mga dragon. Nagspell ng salita si Dustin. Sa isang iglap, nawala siya at muling lumitaw sa ilalim ng lupa. Anong nangyayari? Bakit ako nasa ilalim ng lupa? Paano ito posible? Ikaw ba ay isang banal na Diyos? Mga Diyos lamang ang maaaring maglakbay sa ilalim ng lupa. Hindi ako makapaniwala. Nataranta ang matanda. Siya strode sa ilalim ng lupa kasama si Dustin at ganap na tulala sa buong oras. Bilang isang senior cultivation sa Earth, palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa. Ngunit hindi niya naisip na posible para sa isang tao na maglakbay sa ilalim ng lupa. Oh, please patayin mo na ako. Masyadong dakila ang kanyang kapangyarihan. Siya ay dapat na isa sa mga lab rat sa aming mga lumang eksperimento. Ang kanyang kaluluwa ay maaaring matagumpay na naglakbay sa ibang mundo. At ngayon siya ay bumalik na may kahanga-hangang mga kasanayan. Napakapalad niya. Isip ng matanda. Sa kabilang banda, hindi pinansin ni Dustin ang nasa isip ng matanda. Masyado siyang abala sa paggalaw ng mas mabilis hanggat kaya niya. Swish! 2 sinag ng matinding liwanag ang sumilay kay Dustin. At sila ang maringal na mga mata ng isa sa mga higanteng dragon. Tumingin si Dustin sa direksyon kung saan dumating ang liwanag at nakita niya ang malaking ulo ng dragon. Ang mga mata nito, ang bibig at ang mga bigot nito ay pawang nagniningning ng isang nakasisilaw na ningning ng engkanto. Na nagbigay sa kanya ng impresyon na ito ay isang tunay. Nabubuhay na nilalang. Sa mga mata ng dragon. Ramdam ni Dustin ang galit at pagkalito. Huminto siya sa kalayuan sa dragon at tumingin ng diretso sa mga mata nito. Ni siya o ang dragon ay hindi gumawa ng tunog noong una.
Nagyusisi sila sa isa't isa. Biglang naglunsad ng preemptive strike ang dragon habang nagpakawala ito ng nakakabinging dagandong na para bang gustong itaboy si Dustin. Ramdam ni Dustin ang nakakakilabot na lakas ng dragon. Nai-imagine niya na kapag ito ay lumabas mula sa ilalim ng lupa, mapupunit nito ang langit at yumanig ang lupa. Teka, may mali dito, sabi ni Dustin. Pagkatapos ay iniskan niya ito ng mas maigi. Pagkatapos, nalaman niyang ang higanting dragon ay naipit sa anumang paraan ng isang mahiwagang paghihigpit. Kahit nagtataglay ito ng nakakatakot na kapangyarihan, hindi ito makagalaw kahit isang pulgada. Tila, ang dragon ay nakulong. Natarante si Dustin sa kanyang natuklasan. Hinanap niya ang mga nakapaligid na lugar. Umaasang makakahanap pa siya ng mga pahiwatig. Pagkatapos, nalaman niya na hindi lang ang dragon na nasa harapan niya, kundi ang buong Mount Wei ay nabalot. Isang kakilakilabot na masamang puwersa. Sa labas, ito ay napuno ng mga kahanga-hangang ilaw ng engkanto. Gayunpaman, sa loob nito ay isang madilim na masamang enerhiya na banayad na pumasok sa buong hanay ng bundok. Ang bawat sulok, bawat bato, at maging ang bawat butil ng buhangin ay mukhang maganda sa ibabaw. Ngunit ang loob ay puno ng malakas na masamang enerhiya. Anong nangyayari dito? Paano nangyari ito? Ang Mount Wei ay palaging isang sagradong lugar sa paningin ng mga tao. At napapalibutan ito ng napakalawak na kakanyahan ng lupa. Saan nagmula ang dark evil energy na ito? Ano ang layunin nito? Tanong ni Dustin habang inilalabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam para mag-explore pa. Pagkatapos maghanap sa paligid, tinitigan niya ang dragon na may matanong na tingin. Mukhang naintindihan ng dragon ang kanyang intensyon at motibo. Pagkatapos, tumingin ito kay Dustin ng mas magiliw na tingin. Huminga ito ng malalim at bahagyang umiling kay Dustin. It's complicated. Leave me alone. Umalis ka na bago pa huli ang lahat. Biglang nakatanggap si Dustin ng mensahe para sa dragon sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Greetings, sir. What the hell is going on here? Hindi ko maintindihan. Sagot ni Dustin. Pareho siyang nagulat at natuwa na ang Earth Dragon ay nakipag-usap sa kanya. Gayunpaman, ipinikit ng Earth Dragon ang kanyang mga mata pagkatapos nitong ipadala ang mensahe nito. Kahit anong itanong ni Dustin ay ayaw nitong sumagot. Hindi pa handang sumuko si Dustin. Direkta niyang iginalo ang kanyang katawan sa tuktok ng Earth Dragon at sinubukang gamitin ang lahat ng uri ng pamamaraan para masira ang mahiwagang paghihigpit sa dragon. Sa kasamaang palad, kahit anong pilit ni Dustin, hindi niya nagawang alisin ang hindi maarak na pagbabawas. Umuwi ka na, anak. Hindi ito masisira kung hindi ka banal na Diyos. Salamat. Gayunpaman, napakalaki ng plot. Lumayo hanggat maaari. Ito ay para sa iyong sariling kapakanan. Tulad ng pagkadismaya ni Dustin. Muli siyang nakatanggap ng mensahe mula sa dragon. Ngunit mula noon, tila nawala ang dragon sa sarili sa malalim na pagkakatulog. Hindi na ito nakasagot kahit anong gawin ni Dustin. Sa huli, sumuko na siya. Isang malaking plot. Ano ba ang nangyayari? Nagtataka si Dustin habang nagmarcha pasulong. Hindi nagtagal. Nalaman niya na mayroong kabuoang 5 higanting dragon sa ilalim ng Mount Wei. Maingat na sinuri ni Dustin ang bawat isa sa kanila at nalaman niyang nasa iisang bangka silang lahat. Kung ano man ang plot na ito at kung sino man ang gumawa nito. Hindi ito maganda. Nakikita ni Dustin ang madilim na evil energy na nakatago sa paligid ng bundok. Ito ay tumakbo ng malalim sa lupa. At sinakop ang bawat pulgada ng lupain. Hindi napigilan ni Dustin ang mapabuntong hininga. Sa kamay ng matanda, siya ay tumakbo palabas ng lupa at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa patnubay ng matandang nakaitim, nagtungo si Dustin sa isang napakaliblib na lokasyon sa kailaliman ng bundok. Nasa unahan natin ang punong tanggapan ng ating sekta. Sabi ng matanda habang nakaturo ang daliri niya sa harap. Oh, dapat mayroong isang malakas na hanay ng espasyo dito. Kung hindi, ang malawak na espasyong ito ay makikita ng mata. Para sa mga ordinaryong tao, ang espasyo dito ay nakatiklop lamang at nawala.
At wala silang makita. Naisip ni Dustin sa kanyang ulo. Si Dustin ay tumingin lamang sa harap upang makita ang mga ulap at makapal na ulap. Pati na rin ang mahiwagang alon ng mga batas sa kalawakan. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong mapanlinlang na espasyo. Pagkatapos, naunawaan ni Dustin kung bakit walang sino man sa mundo ng martial arts ang nakakaalam kung nasaan ang headquarters ng Divine Moon Sect. Sa ganitong hanay ng espasyo, maiiwasan nito ang atensyon ng sino man. Copyright mainit, Nobela Pub. Pinagmasdan ni Dustin ang Magic Spatial Array at nalaman na sakop nito ang isang malawak na lugar. Ang puwang na naka-encapsulate nito ay nagmistulang isang micro-world. Hindi ako makapaniwala na mayroong napakatalino na Magic Spatial Array sa Earth. Marahil ito ay ipinasa mula noong sinaunang panahon. Napansin ni Dustin ang bawat detalye ng Spatial Array. Hindi niya maiwasang humanga sa ganda nito. Sa kabutihang palad, mayroon siyang magandang kaalaman sa spatial na kapangyarihan. Sa kanyang pananatili sa outer world, nakagawa din siya ng mga makabuluhang tagumpay sa pag-aaral ng batas sa kalawakan. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang mga obserbasyon, napagtanto ni Dustin kung paano gumagana ang daloy ng pamamahagi ng kapangyarihan sa spatial array. Nakahanap siya ng madaling paraan upang makapasok sa espasyo sa ilalim ng array. Parang isang sako ng bigas na nakasubsob sa kanyang balikat. Binuhat ni Dustin ang matandang nakasuot ng itim na damit. Nagmamadali siyang pumunta sa entryway na nakita niya sa hanay. At ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para makapasok dito. Ano? Paano siya nakapasok sa hanay na ito? Hindi makapaniwala ang matandang lalaki. Bilang isang elder ng Divine Moon Sect, alam niya na ang spatial array na ito ay naiwan noong sinaunang panahon. Ito ay itinuturing na napaka-misteryoso at misteryoso na kahit na ang mga dakilang masters ng Mysterious Realm hindi makakapasok dito sa pamamagitan ng puwersa. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Divine Moon Sect ay umiral doon sa libo-libong taon. Kahit sinong gustong makapasok o lumabas sa spatial array na ito, dapat dalhin ng isa ang kanilang Identity Jade Badge. Iyon lamang ang kanilang paraan upang madaanan ito ng walang anumang epekto. Masyadong misteryoso at mabigat ang binatang ito. Isip ng matanda. Nang makitang mabilis na makapasok si Dustin sa spatial array sa loob lamang ng ilang hakbang. Nabigla ang matanda, sa loob ng spatial array. Ito ay isang kakaibang lugar kung saan ang espiritual na enerhiya ay naging kasing kapal ng fog. Ang lupain ay natatakpan ng maraming dambuhalang puno. Ang malalaking puno ay may matitigas na sanga na kumakalat. Sinabi iyon ng mga alamat. Ang mga kakahuyan na ito ay lumalago ng libo-libong taon. Ang mga lumang baging ay umakyat sa mga bangin. At paminsan-minsan, ang mga higanteng ibon at hayop ay lumitaw sa siksik na pangunahing kagubatan. Hindi lamang ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa maliit na espasyong ito ay mas makapal kaysa sa labas ng mundo. Kundi pati na rin ang kapangyarihan ng batas ng espasyo ay higit na mas mahusay kaysa sa labas. Magpakita kayo, mga bastard ng Divine Moon Sect. Inipon ni Dustin ang lahat ng kanyang lakas at umungal na parang isang mabangis na kulog. Habang sumisigaw siya, gumamit siya ng ilang nakakatakot na sound wave. Ang alon na nabuo nila ay parang rumaragas ang tubig. Gumugulong at kumakalat sa lahat ng direksyon. Saan man ito dumaan. Ang mga puno ay nabali. At lahat ng uri ng mga hayop nakatakas. Ang lugar ay agad na naging kasing gulo ng kumukulong tubig. Sino ka? Naalarma sa kaguluhan. Maraming figure ang biglang lumitaw mula sa malayo. Naaga ng kanilang atensyon ang biglaang kaguluhan. How dare you trespass into our sect's forbidden area and make a ruckus? Ang unang dumating sa kinaroroonan ni Dustin ay isang kakaibang lalaki na may mapupulang pakpak. Ang kanyang mga mata ay matalim na nanlilisik na parang sa isang agila tuso. Pagkalkula at pagbabanta. Nandito ako para patayin kayong mga tao. Dustin's answered straight to the point. Ang kanyang mga mata ay kasing walang awa at malamig. Tumahimik ka. Ang Divine Moon Sect ay umiral ng libo-libong taon. At walang sino man ang nangahas na guluhin tayo ng ganito. Galit na galit ang lalaking may pakpak. Agad niyang iniunat ang isang kamay.
Tinutukan ang ulo ni Dustin. Mabilis ang mga galaw niya. Humph! Isa kang hamak na tanga. Hindi mo man lang ako tinatakot. Gusto ko lang pukawin ang kaldero. So, anong big deal? Habang mabilis ang mga galaw ng lalaki, mas mahusay ang bilis ni Dustin. Bago pa man makalapit ang lalaking may pakpak kay Dustin, itinuro ng huli ang kanyang mga daliri sa harap at bahagyang pinitik ang mga ito. Agad na naputol ang mga braso ng lalaki. Lumabas ang dugo sa kanyang katawan. Mahihinuha ni Dustin na ang orihinal na anyo ng lalaki ay talagang isang kwago. Matapos manatili sa puwang na ito ng mahabang panahon, tiyak na nakay ng kwago ang isang malaking halaga ng kakanyahan ng langit at lupa. Kaya naman, nagkaroon ito ng kakaibang cultivation base na kalaunan ay napalitan ito ng isang katulad ng tao. Figure, sa pisikal na kahulugan, kapag ang mga ordinaryong hayop ay nakapagtanim ng sapat upang maging mga anyo ng tao, tila hindi na sila ganoon kaiba kumpara sa mga demonyong hayop. Gayunpaman, mayroong ilang kapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan nila sa kanilang likas na kasanayan. Maraming demonyong hayop ang ipinanganak na may matipunong pangangatawan. At ang ilan sa kanila ay maaaring may sariling likas na kakayahan o kakayahan. Habang lumalaki sila, natural na tataas ang kanilang lakas. Kapag nakarating sila sa isang tiyak na edad, maaabot nila ang rurok. Ang mga ordinaryong hayop, sa kabilang banda, ay hindi gaanong pinalad. Sa katunayan, hindi lahat sa kanila ay maaaring magtanim. Ang isang maliit na bahagi lamang ng mga ito ay maaaring sumipsip ng kakanyahan mula sa langit at lupa. Sa pamamagitan nito, kaya nila, bumuo ng mataas na gumaganang pag-iisip at mag-isip tulad ng mga tao. Upang sila ay tumuntong sa daan ng paglilinang. Kung ikukumpara sa mga diabolic beast, mas nakakapagod para sa mga ordinaryong hayop na linangin. Ngunit gayon pa man, kapag ang isang ordinaryong hayop ay nagkaroon ng pagkakataong magtanim, maaari itong maabot ang isang mas makabuluhang potensyal. Ito ay may kakayahan na maging mas nakakahimok kaysa sa isang demonyong hayop pagkatapos ng mahabang panahon ng paglilinang. Ikaw, binasag ng may pakpak si Dustin mula sa kanyang pag-iisip. Talagang nagulat siya na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng gayong nakakatakot na lakas. Halika dito, ikaw bastard! Nag-flash ang katawan ni Dustin. At kaagad, hinawakan niya ang batok ng lalaki at binuhat. Sa eksaktong sandaling iyon, pasan-pasan ni Dustin ang matanda sa kanyang kanang balikat. At ang may pakpak sa kabilang balikat. Patuloy silang nagpupumiglas na tumakas sa mga kamay ni Dustin ngunit nabigo sila. Baka sa mukha nila ang takot. What's going on? Bakit mo dinala itong walang hiya na lalaki dito? Pinandilatan ng lalaking may mapupulang pakpak ang matandang lalaki. Ako, nauutol na sabi ng matanda. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Itigil mo na itong kabaliwan. Maraming tao ang nagsisiksikan sa huli dahil sa kaguluhang dulot ni Dustin. Hindi nila maiwasang magalit sa walang hiyang ugali nito nang makitang kinakaladkad niya ang dalawa nilang miyembro. Ang elder na nakasuot ng itim na damit ay isang senior ng Divine Moon Sect. At ang lalaking may mapupulang pakpak ay isa sa mga pinuno ng mga sangay ng Divine Moon Sect. Pareho silang makapangyarihan at kagalang-galang na mga amo. Ngunit sa paghusga sa kanilang kasalukuyang estado, sila ay nagmukhang dalawang namamatay na itik na hawak ng mahigpit ng isang mangangaso. Sa halip na mga kagalang-galang na pinuno. Oh, I see. Ang tinatawag na Divine Moon Sect ay talagang nabuo ng isang grupo ng mga hayop. Pinagmasdan ng mga mata ni Dustin ang karamihan ng mga tao mula sa Divine Moon Sect. Nalaman niya na karamihan sa kanila ay mga ordinaryong hayop. Ngunit sila ay nilinang upang maging katulad ng mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, napalibutan siya ng isang grupo ng mga miyembro ng Divine Moon Sect na kinasuhan ng murderous intent. Brat, sino ka ba? Bakit mo pinasok ang teritoryo ng ating Divine Moon Sect at sinaktan pa ang ating mga tauhan? Sa wakas ay nagpa siya ang isa sa kanila na magsalita. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagmula sa isang bundok at agad na pumunta sa distansya ni Dustin sa loob ng ilang segundo. Ang lalaki ay mukhang maganda para sa kanyang edad.
na may mga hibla ng puting buhok na makikita sa kanyang ulo at isang matibay na figure. Sa isang mabilis na pag-scan, agad na nakilala ni Dustin na ang kanyang orihinal na anyo ay isang crane. Ang pangalan ko ay Dustin Lin. Isa sa mga biktima ng iyong hindi mapapatawad na mga krimen 10 taon na ang nakakaraan. Prangka na pakilala ni Dustin. 10 taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, nanliit ang mata ng nasa katanghaliang gulang at tinitigan si Dustin. I see. You are the Dustin who broke into the Smile City not long ago. Inagaw mo ang bangkay at pinatay si Python. Inamin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oo, ako ito. Tumanggaw si Dustin. Isa ka ba talaga sa mga binhing napili para sa eksperimentong iyon 10 taon na ang nakararaan? Sa sandaling nakilala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pag-iral ni Dustin. Nagulat ang mga miyembro na nakakaalam ng eksperimento. Ang partikular na pagsubok na iyon ay matagal nang napagpasyahan bilang isang kabiguan. Ngunit ngayon, may nabubuhay na binhi at nagawa pang bumalik sa isang piraso. Ang buong paghahayag na ito ay napakalaki. Isang buto na nagbalik na buhay. Lahat ng matataas na figure ng Divine Moon Sect ay tumitig kay Dustin ng walang hanggan na pagtataka. Napakagaling. Makinig kayong lahat. Napakahalaga sa atin ng taong ito. Kahit anong mangyari, hindi natin siya kayang bitawan. Anunsyo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. May banta at banta ang boses nito. Ilang tao sa sekta mo ang nasangkot sa eksperimentong iyon. Ibigay mo sila sa akin ngayon. Kung hindi, papatayin ko ang nag-iisang kaluluwa dito at bubunutin ang Divine Moon Sect. Banta ni Dustin sa lahat sa walang pakialam na tono. Tumahimik ka, binata. Sa tingin mo ba ay kaya mong talunin ang lahat sa ating mag-isa? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan. Kami ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong iniisip. Ito ay lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo. Gusto mo bang lipulin ang sekta natin? Siguradong nagbibiro ka, binata. Ipinapayo ko sa iyo na makipagtulungan lamang sa amin ng masunurin. Sabi ng nasa middle-aged na lalaki kay Dustin sa nakakatakot na tono. Oh, ganoon ba? Ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kaseryoso. Panunuya ni Dustin. Walang pag-aalinlangan. Bahagyang nakipagkamay siya. Ang nakatatandang nakaitim na hawak ni Dustin sa kanyang mga kamay at ang nilalang na may kulay abong pak. Ang nakatatandang nakaitim na hawak ni Dustin sa kanyang mga kamay at ang nilalang na may kulay abong pakpak ay biglang sumabog sa ambon ng dugo. Napatulala ang lahat. Noong unang bumalik si Dustin sa Earth, ang kanyang pisikal na lakas lamang ay katumbas ng isang cultivator sa Emperor Realm. Nang maglaon, natagpuan niya ang kanyang bangkay sa isang punerarya sa Smile City at sumanib dito. Simula noon, naging kaaya-aya na ang Earth sa kanyang katawan. Bukod dito, nabawi rin niya ang bahagi ng kanyang vital energy realm at physical lakas. Sa sandaling iyon, ang pisikal na lakas ni Dustin ay kasing lakas ng isang cultivator sa Bitter Sea Realm. Brat, ikaw ay patay na karne. How dare you kill our men in front of us? Sigaw ng middle-aged na lalaki kay Dustin. Kunin mo siya. Utos niya sa mga tauhan niya habang nagpupuyo sa galit. Isang dosenang tao na naglabas ng nakakatakot na demonyong aura ang sumugod kay Dustin na may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Bring it on, sabi ni Dustin sa mapanghamong tono. Siya ay nagwalas ng kanyang mga daliri. At higit sa 10 lalaki na lumapit sa kanya ay nauwi sa laslas mula sa gitna. Ang kanilang dugo ay tumalsik sa kung saan-saan sa lupa. Damn it, human brat, go to hell, sigaw ng isang matipunong lalaki. Ang pattern sa kanyang noo ang nagtaksil sa kanya. Malinaw, siya ay isang espiritu ng tigre. Ang kanyang lakas ay katumbas ng lakas ng isang cultivator sa premium stage ng Earth Realm. Ang isang cultivator sa premium na yugto ng Earth Realm ay maaaring tumugma sa isang senior expert sa Brilliant Kingdom. Ang Divine Moon Sect ay talagang isang makapangyarihan at misteryosong sekta. Maaaring nasa senior expert realm ang sinuman sa mga miyembro nito. Ang isang master sa antas na iyon ay napakabigat kaya siya ay kwalipikadong maging pinuno ng isang sekta. Naisip ni Dustin. Sa isang mapanghamong ngiti,
Humakbang pasulong si Dustin at mabilis na winalis ang daliri sa espiritu ng tigre. Sa isang iglap, ang tigre ay nahati sa kalahati at ang dugo nito ay sumabog mula sa mabilis na paglaslas. This is not good. Ang lakas ng lalaking na nakakatakot. Maraming miyembro ng Divine Moon Sect ang nataranta nang makita nila ang isang master ng Senior Expert Realm na namatay sa isang tibok ng puso. Huwag kang mag-alala. Haharapin natin ang bastos na ito. 4 na master sa Senior Expert Realm ang bumangga kay Dustin. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng malakas na aura ng demonyo. Walang sabi-sabing sinuntok ni Dustin ang kanyang mga kalaban. Nagbigay ang kanyang kamao ng nakakatakot na aura na nagpapaliwanag sa buong lugar. Ito ay ang High-Powered Divine Fist skill. Dahil sa lakas na pinakawalan ng kamao ni Dustin. Ang 4 na senior expert na sumusugod sa kanya ay agad na naging ambon ng dugo. Kung hindi mo ibibigay ang mga nakibahagi sa masamang eksperimentong iyon ngayon, buburahin ko ang buong Divine Moon Sect. Muling hiling ni Dustin habang humahakbang pasulong. Natarante si Dustin habang nilalabas niya ang 10 pangkaaway. Galit na galit niyang sinulyapan ang lahat at walang pakialam sa mainit na dugo na tumalsik sa kanyang buong katawan. Walang emosyon ang mukha ni Dustin habang tinapos niya ang mga hamarang sa kanya sa isang suntok. Walang makakapigil sa kanya. Brat, napakalayo mo na. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may puting buhok na sumisigaw habang siya ay namumutla sa galit. Hindi na niya napigilan ang galit. Dahil alam niyang si Dustin ay isang mabigat na kalaban. Nagbago siya sa kanyang orihinal na anyo. Biglang naging isang higanteng crane ang nasa katanghaliang gulang na may tuka. Matalas na parang isang malaking espada. Tumakbo ito patungo kay Dustin habang sinusubukang suntukin siya ng napakalaking tuka nito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nasa Senior Expert Realm din. Ngunit mas malakas siya kaysa sa mga namatay sa kamay ni Dustin. Gayunpaman, sa mga mata ni Dustin, siya ay mahinang parang langgam. Agad na pinunit ni Dustin ang papalapit na tuka ng crane ng buong lakas. Walang pag-aaksaya ng oras. Binasag niya ang katawan ng crane gamit ang kanyang kamay. Lumipad ito ng ilang daang talampakan ang layo. At ang katawan nito ay puno ng dugo. Ang iba sa kanila ay hindi napigil ang umatras at napanganga sa takot nang makita nila kung paano ibinaba ni Dustin ang mga matataas na eksperto. Ang bastos na ito ay parang killing machine. Masyado siyang makapangyarihan. Naisip nilang lahat. Sa puntong iyon, dumating ang 4 pang master sa Senior Expert Realm. Ikaw, tanggalin mo yan. Binata, let's talk about this. Sigaw ng isa kay Dustin. Sir, please calm down. Mapag-uusapan natin ito nang hindi na damanak pa ang dugo. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, mangyaring ipaalam sa akin. At gagawin ko ang aking makakaya upang matugunan ang mga ito. Mangyaring umupo at makipag-usap sa amin. Hindi na kailangang makipag-away. Magalang na sabi ng isa pang senior expert. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Dustin ay higit sa kanilang lahat. Madali niyang mapatay ang mga master sa Senior Expert Realm nang walang pinagpapawisan. Kung patuloy silang lalaban sa kanya, baka hindi sila makaligtas sa kanyang mga suntok. Kaya naman, gumawa ng plano ang matataas na eksperto at nilayo nilang makipagkasundo kay Dustin. Humph! Wala ka bang balak na ikulong ako kanina? Wala nang ibang masabi. Alam kong gusto nyo akong mamatay. Hindi mo ako mapipigilan sa matatamis mong salita. Gusto mo lang akong pigilan at bilhin ang sarili mo ng mas maraming oras para makahanap ng paraan para harapin ako. Hindi ako tanga. Tama ba ako? Malakas na sabi ni Dustin. Pilyong ngumisi siya sa mga senior expert. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay napakalakas kaya madali niyang malaman kung ano ang kanilang ginagawa. Nagpatuloy siya sa paglilibot habang paunti-unti niyang pinapatay ang mga tao. Tumalsik ang dugo sa buong punong tanggapan ng Divine Moon Sect. At daan-daang bangkay ang bumagsak kung saan siya nagpunta. Kahit na ang mga cultivator sa Senior Expert Realm ay hindi kapantay ni Dustin. Hindi pa banggitin ang mga mas mahina. Napakalakas niya na kaya niyang alisin ang ilan sa kanila sa isang galaw. Biglang itinuro ni Dustin ang isa sa mga senior expert. Sa isang iglap,
Sumabog ang ulo ng senior expert at nagkalat ang kanyang utak sa lahat ng direksyon. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak siya sa lupa. Walang pag-aalinlangan. Hinati ni Dustin ang isa pang senior expert sa kalahati gamit ang kanyang palad. Ang mga patay na bahagi ng senior expert ay itinapon habang ang kanyang katawan ay pumutok sa mga piraso. Lahat ng miyembro ng Divine Moon Sect ay dapat managot sa lahat ng malupit na bagay na kanilang ginawa. Ang iyong eksperimento ay pumatay ng napakaraming inosenteng tao at nagpahirap sa maraming pamilya sa sakit ng pagkawala. Ngayon, itataguyod ko ang hustisya para sa kanila. Deklara ni Dustin. With a composed expression, nagpatuloy siya sa paggalaw. Umihip ang malakas na hangin. At sumayaw sa hangin ang itim niyang buhok. Para siyang demonyo, napapaligiran ng mga bangkay. Sa maikling panahon, ang 4 o 5 malalakas na magsasaka sa senior expert realm na dumating mamaya ay pinugutan ng ulo ni Dustin. Dati silang mga normal na ibon at hayop. Pagkaraan ng mahabang panahon, umunlad sila upang magkaroon ng katalinuhan at nagsimulang maglinang. Ang kapangyarihang lumaban na kanilang binuo ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga demonyo. Mga hayop sa parehong antas. Gayunpaman, sa harap ni Dustin, hindi sila mas malakas kaysa sa mababang mga langgam. Pinapanood ni Dustin ang buhay ng mga senior expert na iyon. Ang iba pang miyembro ng Divine Moon Sect ay natakot sa kanilang talino. Walang nang-ahas na hamanin siya muli. Ikaw Divine Moon Sect ay nakagawa ng napakaraming kasuklam-suklam na krimen. Higit sa isa ang mabibilang. Ngayon, wala akong magagawa kundi patayin ang lahat ng tao dito sa lugar na ito at ganap na lipulin ang iyong sekta. Nadama ni Dustin na hindi na kailangang magpakita ng awa sa mga demonyong ito. Sa napakaraming mamamatay na kalooban, isa-isa niyang pinatay ang mga miyembro ng sekta gamit ang omnipotent lightness. Subukang gawin nila. Walang sino man mula sa Divine Moon Sect ang nakatakas sa galit ni Dustin. Gayunpaman, alam ni Dustin na ang Divine Moon Sect ay umiral ng libo-libong taon at ang tunay na lakas nito ay hindi limitado sa nakita niya. Alam niya na dapat may mas malakas na trump card o masters na hindi pa niya natutuklasan at nakikitungo. Sa mga mahihinang ito sa harap nila, imposible para sa Divine Moon Sect na maging isa sa pinakamisteryoso at makapangyarihang mga sekta sa Brilliant Kingdom. Maging sa buong Earth, sa di kalayuan, maraming kabundukan ang nakataas sa kanila. Marilag at solemna, perpektong nagtatago sa mga sinaunang kagubatan. Hindi may iwasang bumagsak ang buong Divine Moon Sect. Sila ay sumuko sa paglaban at tumakbo ng desperadong tulad ng mga aso na ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Sa kailaliman ng kagubatan na protektado ng isang magic array, Dustin took his sweet time. Walking step by step, bagamat mukhang mabagal ang kanyang paglalakad. Sa katunayan, napakabilis niya. Sa likuran niya, ang mga tumpok ng mga bangkay ay nakahandusay sa lupa. Ang kanilang dugo ay umaagos kung saan-saan. Pinipinta ang lupa ng isang mabahong amoy na pula. Patay na demonyo. Ang ating Divine Moon Sect ay umiral ng libo-libong taon at hindi pa nakaranas ng ganoong trahedya mula nang itatag ito. Napakalupit na killer maniac. Papayagan ba ng mga Diyos na masira ang ating sekta ng ganito? Sa kanilang namamatay na mga hininga, ang mga miyembro ng sekta na nakatikim ng galit ni Dustin ay humiyaw ng kaawa-awa. Sa loob ng libo-libong taon, ang sekta ay kilala bilang isa sa pinakamisteryoso at makapangyarihang mga sekta sa Brilliant Kingdom. Kahit na sa loob ng martial arts circles ng Earth, ang mga malalaking sekta, mga pangunahing angkan ng martial arts, at maging ang mga politiko ay matatakot at madaling matakot ng gayong sekta. Walang sino mang baliw upang pukawin ang sino man sa mga miyembro nito. Dahil dito, sila ay naging mayabang at palaging nakakaramdam ng higit sa iba sa mundo ng martial arts. Kahit saan sila magpunta, nang-aapi sila ng mga tao at bihirang ma-challenge. Halimbawa, 10 taon na ang nakalilipas, upang makapaglansad ng isang eksperimento. Ang sekta ay pinatay ang isang malaking bilang ng mga martial arts cultivators na bata pa at may pangakong may potensyal. Sa galit,
Lahat ng martial arts sects at martial clan sa buong mundo ay nagkaisa upang labanan ang Divine Moon Sect. Nang matalo, ang sekta ay tumigil sa pagpatay ng mga tao sa mundo ng martial arts. Ngunit para pakainin ang kanilang kayabangan at masasamang kaluluwa, pumatay sila sa halip ng mga ordinaryong mortal. Bilang isang kalunos-lunos na resulta, ang mga binata na kanilang napatay ay hindi na makapunta sa sekta upang humingi ng hustisya. Makikita na ang lakas ng Divine Moon Sect ay mabigat at mahirap itong guluhin. Hindi sa kanilang pinakamabangis na panaginip ay hindi nila inaasahan na ang isang kakilakilabot na magsasaka tulad ni Dustin ay darating at papatayin ang napakaraming miyembro nila. Ito ay isang mapait na tableta para sa mga mayayabang na alagad na lunukan. Napansin ni Dustin na halos lahat ng mga tao ng sekta ay nagsitakbuhan patungo sa pinakaloob na bahagi ng mga kagubatan na matatagpuan sa isang malaki at matayog na bulubundukin. Well, dapat ko silang sundan at tingnan kung ano ang iba pang makapangyarihang kakayahan ng sekta na ito. Walang takot na ngisi ni Dustin. Binilisan niya ang takbo at mabilis na tumakbo patungo sa bundok kaysa sa kidlat. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang isang malaking kuweba habang ang mga natitirang miyembro ng sekta ay tumakbo papunta dito. Nakasulat sa tuktok ng pasukan ng kuweba ang tatlong sinaunang salita ng Brilliant Kingdom. Flood Dragon Cave. May pinag-aralan si Dustin tungkol sa tradisyonal na sining at kultura ng kanilang bansa sa universidad noon. Madali niyang nakikilala ang mga sinaunang salita. Walang pagdadalawang isip, humakbang siya patungo sa pasukan ng kuweba. Biglang, ilang hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong kuweba. At dalawang figure ang sumabog na kasing bilis ng kidlat. Sila ay dalawang lalaking may sapilitang masamang espiritu. Ang kanilang mga mata ay kumikinang ng husto at puno ng galit na galit. Gayun din, bahagi ng, ang kanilang mga katawan ay may kaliskis ng ahas bilang kanilang balat. Damn! Who the hell are you? How dare you break into our sect and kill our people? Tanong ng isa sa mga lalaki. Sa sandaling lumitaw ang dalawang lalaki. Nakita kaagad ni Dustin ang dalawang mahinang espiritual na puwersa ng pakiramdam. Sila ay dalawang ahas na demonyo. At sila ay may lakas sa mahiwagang kaharian. Napaisip si Dustin sa sarili. Ang kakayahang maglabas ng espiritual na pakiramdam ay isang katangian ng lahat ng mga magsasaka sa mahiwagang kaharian. Ang mga cultivator sa Mysterious Realm ay halos parang mga Diyos sa martial arts world ng Brilliant Kingdom. Sila ay malawak na kinikilala bilang may pinakamalakas na antas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may dalawang ganoong cultivator ng magkasabay. Ang Divine Moon Sect ay talagang isang misteryosong sekta na may napakalakas na lakas. Mga tagapag-alaga, ang bastard na ito ang pumatay sa ating mga tao. Mangyaring ipaghiganti ang kanilang pagkamatay at patayin siya. Sa likod ng dalawang Mysterious Realm cultivator, ang mga miyembro ng sekta na tumakbo sa kuweba ay nagmamadaling lumabas. Itinuro nila si Dustin. Nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Lumakas ang loob nila sa dalawang malalakas na amo na naruroon. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang lakas ay higit na mataas kaysa sa karamihan ng mga magsasaka sa Earth. Ikaw ba si Dustin? Isang binhi na pinili ng sekta natin noon. Sabihin mo sa amin ng totoo. Kagagaling mo lang ba sa labas ng mundo? Tanong ng isa sa mga master sa tuwang-tuwang tono. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng kidlat. Pagkatapos ng lahat, ang kahalagahan ng isang buhay na binhi na bumalik ay nangangahulugan na ang eksperimento na ginawa ng Divine Moon Sect ay maaaring nagtagumpay. Ibigay mo ang lahat ng taong kasali sa eksperimentong iyon. Kung hindi, buburahin ko ang Divine Moon Sect. Hindi sinasagot ang tanong. Tumayo si Dustin na nakasabit ang mga kamay sa likod. Malamig ang tono niya na may intensyong pumatay. Well, mukhang hindi ka makikipagtulungan maliban kung natikman mo ito. Ngumuso ang isa sa kanila at biglang bumangon sa ere. Sa umaalon na ulap na pumupuno sa hangin. Iniunat niya ang isang malaking buntot ng ahas. Tumingin sa ibaba kay Dustin at hinampas ito ng malakas ng nakakabinging dagandong. Ang buntot ng ahas ay kasing laki ng isang maliit na bundok. Napakalakas nito na gumawa ng mapurol na bitek sa hangin na nagpagulong-gulong at umuungal na parang ligaw na dagat.
Hindi mabilang na matatayog na puno sa malapit ang nasira ng malakas na enerhiya. Kumaway. Great. Nagalit niya ang dalawang Guardians. This bastard is doomed. Nagsaya at nagpalakpakan ang lahat ng mga tao sa sekta nang makita nila ang pagpapakita ng kapangyarihan at lakas. Ngumisi si Dustin. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay. Pinalaki ito. At ginawa itong isang higanteng palad. Hinawakan ang buntot ng ahas na paparating sa kanya. At pagkatapos ay hinampas ito sa isang malapit na tallest na tuktok. Boom! Ang higanteng ahas, halos 100 metro ang haba, ay nagkapira-piraso at nagdere ng dugo na nagpaulan sa lahat. Ang kalahati ng bundok ay patag. You little bastard! That was cruel. Ang isa pang mysterious realm cultivator ay malawak na nagmulat ng kanyang mga mata at lumundag sa hangin. Sa isang iglap, natakpan ng makapal na ulap ang kalangitan. Ang isa pang higanteng ahas na may kaliskis ay nagbukas ng malaking bibig at bumulwak ng masamang enerhiya. Kalahati. Nagmamadaling lumapit kay Dustin. Imbes na iwasan ito, isang suntok ang ginawa ni Dustin. Ang sumunod na segundo, ang higanteng ahas, 100 metro ang haba, ay pinalipad pabalik. Sa oras na ito ay lumapag. Ang ulo nito ay hinaipan sa kalahati. Ano? Sa harap ng kuweba. Tumahimik ang nasa sabik na mga tao. Ang mga disipulong iyon ng Divine Moon Sect ay natakot sa kanilang katalinuhan. Nadilat ang kanilang mga mata. Hindi nila akalain na ang mga dakilang master sa Mysterious Realm ay maaaring maging mahina kaya sila ay dinurog sa isang galaw ng hindi kilalang tulad ni Dustin. Mabuti pang umalis na tayo dito. Pumunta tayo sa kuweba at humingi ng tulong sa ninuno ng baha na dragon. Tanging ang ninuno ng baha ng dragon ang makakaharap sa kanya ngayon. Nang magkamalay na sila, lahat sila ay tumakbo sa kuweba ng mabilis hanggat kaya nila. Talaga, ninuno ng Flood Dragon. Ha! Mukhang hindi ang dalawang master ng Mysterious Realm na ito ang pinakamalakas na trump card ng sekta na ito. Mayroon din silang ninuno ng Flood Dragon na ito. Bulong ni Dustin sa sarili. Pagkatapos ay sinundan niya sila sa kuweba. Nagkaroon ng kwentong bayan sa Brilliant Kingdom na ang isang ahas ay maaaring maging isang dragon ng baha pagkatapos ng paglinang sa loob ng 500 taon. At ang isang dragon ng baha ay maaaring maging isang malaking dragon pagkatapos ng paglilinang para sa 1,000 taon. Gustong makita ni Dustin kung anong uri ng baha na dragon ang nagtatago sa loob ng kuweba. Pagpasok niya sa loob, nalaman niyang napakalawak ng kuweba. Na ang malademonyong aura ay nagiging ambon at ang malansang amoy na hangin ay gumagalaw. Ang kakaibang pulang ilaw na nagmumula sa kung saan ay gumawa ng eksena sa kuweba. Kakaiba at misteryoso, sa kailaliman ng kuweba ay nakatago ang isang napakalaking palasyo sa ilalim ng lupa. Na napapaligiran ng makakapal na kumpol ng malademonyong aura at naglalabas ng mabangis na layunin na nagpalaya sa mga maamo ang puso. Napakakapal ng aura niyan. Isang simpleng indayog ng kamay ay gumawa ng isang buong puyo ng tubig. Matapos tumawid sa isang mahabang lagusan. Sa wakas ay nakarating si Dustin sa pinakamalalim na bahagi ng palasyo sa ilalim ng lupa. Dito mas makapal ang malademonyong aura kaysa sa ibang lugar na nadaanan niya sa daan. At upang idagdag sa misteryo at supernatural na pakiramdam ng lugar. Isang kakaibang maliwanag na pulang ilaw ang bumalot sa buong espasyo. Habang naglalakad sa gitna ng napakakapal na demonyong aura, naramdaman ni Dustin na para siyang isda na lumalangoy sa malalim at siksik na dagat. Tuluyan na siyang nabalot ng umaagos na demonyong aura sa paligid niya at nakikita. Anumang bagay sa paligid niya ay talagang mahirap. Ang kaparehong hindi kilalang demonyong aura ay patuloy na nagpasok ng takot sa kanyang puso. Bukod pa riyan, ang palasyong ito ay puno rin ng nakakatakot na aura ng espada. Ang aura ng espada ay napakakapal na ito ay aktwal na nagkatawang tao sa maraming nakikitang mga espada. Na umuungol at lumipad sa hangin at tumilapon sa lahat ng direksyon. Na nag-iiwan ng hindi mabilang na mga bitek sa mismong tela ng. Ang puwang na ito na nanatili roon ng matagal nang mawala ang mga espada. Tila ang ganitong uri ng aura ng espada, na puno ng layunin ng pagpatay, ay umuusig at lumalaki dito sa mahabang panahon.
Bagamat ang kapangyarihan nito sa pagpatay ay nabawasan ng malaki dahil sa paglipas ng panahon. Ito ay medyo malakas pa rin. Natigilan si Dustin sa kaibuturan. Sa kabutihang palad, ang kanyang pisikal na lakas ay kapansin-pansin at ang kanyang katawan ay umabot sa napakataas na antas ng paglilinang na maaari itong magamit bilang isang magic weapon. Kaya naman, hindi na niya kinailangang umiwas ng tumama ang mga espada. Kanya, maliban sa tuloy-tuloy na pagtama ng malulutong na tunog na dulot ng mga espada. Nanatiling buo ang kanyang katawan sa gitna ng dagat ng mga espada. Maya't maya ay umabot din siya at humawak ng dalawang espada na dumaan sa tabi niya. Sa paghawak pa lang sa kanila, malinaw na niyang nararamdaman ang napakalaking sword intent na nakapaloob sa kanila. Ang mga espadang ito na may layuning pumatay ay dapat na iniwan dito ng isang makapangyarihang espada na walang kamatayan. Ang layunin ng espada na nakapaloob sa mga ito ay masyadong malalim para maintindihan. Walang mabasa si Dustin tungkol sa kanila. Para sa mga miyembro ng Divine Moon Sect, lahat sila ay naglabas ng kanilang mga Jade Badge upang ipakita ang kanilang pagkakakilanlan sa sandaling makarating sila sa lugar na ito. Kahit na pagkatapos noon, sila ay nag-iingat na hindi sila nang ahas na huminga ng mabigat. Ang makapal na demonyong aura ay tumagos sa bawat sulok ng palasyo at ang nakakatakot na mga espada ay sapat na mapanganib upang mapunit ang sinumang nilalang na pumasok dito. Ang katawan ba ng lalaking iyon ay gawa sa bakal? Paano siya nananatiling ganito kahusay at hindi nasaktan sa pag-ulan ng mga espada? Nang marinig ang mga kalabog na dulot ng pagbangga ng mga espada sa katawan ni Dustin, napilitan silang lumingon at tumingin sa kanya ng may pagtataka at pagtataka. Napatulala sila nang makitang ang lalaki pala. Naglalakad sa gitna ng dagat ng demonyong aura at mga espada na walang nakikitang pinsala. Iniabot pa niya ang kanyang mga kamay upang kunin ang ilan sa mga espadang iyon ng ilang beses. Sa lalong madaling panahon, dumating sila sa harap ng isang malaking altar na lumitaw ng wala saan sa malademonyong aura. Nagpatuloy sa paglalakad si Dustin hanggang sa makarating siya sa altar. Nagulat siya nang mapatingin siya sa istruktura sa harap niya. Isang baha na dragon, na madaling kasing laki ng isang bundok, ay nakahiga sa altar. Ang napakalaking demonyong aura na tumatakas sa katawan nito ay umiikot na parang bagyo. Ang nakapaligid na pulang ilaw ay nakasisilaw sa paligid ng katawan nito. Ningning mula sa araw. Ito ay maliwanag na ang lahat ng demonyong aura sa kuweba ay nagmumula sa baha na dragon. Ang mas nakakagulat ay ang dragon ay nakagapos ng maraming makakapal na tanikala na bakal. Kung tutuusin, mukha lang silang bakal kung susuriing mabuti. Nakita ni Dustin na gawa sila sa hindi kilalang materyal, na kumikislap na may malamig na itim na liwanag. Ang dragon ay ikinulong sa altar na parang naghahain. Kung sino man ang nakakita sa eksena ay mararamdaman na ang baha na dragon na ito ay matagal nang nakapin dito. May kakaibang nangyayari dito. Bulong ni Dustin sa sarili nang may kakaiba siyang nararamdaman sa bangkay ng hayop sa harapan niya. Walang tigil na naglalabas ng napakakapal na demonyong aura ang baha na nasa altar. Gayunpaman, malamig ang katawan nito. Parang patay na. Ito ay lubhang kakaiba. Paanong ang isang patay na katawan ay patuloy na naglalabas ng napakalaking demonyong aura? Sa pisikal na anyo, malinaw na patay na ang dragon. Kaya ang baha na dragon na ito ay tiyak na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan ng demonyo noong ito ay nabubuhay pa. Noon pa lang ay nakakatakot pa rin ang malademonyong aura nito pagkatapos ng mahabang panahon. Hoy, binata! Isang boses ang biglang narinig mula sa altar. Isang matandang lalaki ang lumitaw sa altar sa isang kisap lang ng mata. Nakasandal sa kanyang dark red crotch. Binati niya si Dustin sa magiliw na tono. Baha Dragon ni Nuno. Nang makita ang matanda, lahat ng miyembro ng Divine Moon Sect ay lumuhad sa lupa. Nagpatira pa sila sa harap ng matanda na para bang isa itong Diyos. Ha! Ang tinatawag na ninuno ng baha na dragon ay kaluluwa lamang ng isang dragon ng baha. Naramdaman ni Dustin kung ano ang matanda sa pamamagitan lamang ng isang sulyap sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nakatapak sa altar. Dahil napakalinaw niyang nararamdaman ang maraming enerhiyang alon ng isang magic array sa altar.
Ang mga alon ng enerhiya na ito ay sapat na malakas para sa Array ay nakamamatay. Kahit si Dustin ay wala. Nakakita ng napakalakas na hanay noon. Mukhang kilala mo kung sino ako anak. Sabi ng matanda kay Dustin na nakatayo pa rin sa altar at hindi kumikibo. Then, with a sudden flash, umalis siya sa altar at nakarating sa hindi kalayuan kay Dustin. Kahit na ang matandang ito ay mukhang katandaan. Mahina at payat, mayroon siyang isang pares ng mga mata na kumikinang sa nakakatakot na matalas na liwanag. Ang mga mata na iyon ay maaaring magpataas ng kagilahil-alas na sensasyon sa puso ng sinuman. Dapat ikaw ang tunay na pinuno ng Divine Moon Sect. Kung tama ako, nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ang pinuno ng Divine Moon Sect ng Brilliant Kingdom ay kaluluwa lamang ng isang patay na baha na dragon. Malamig na ngumisi si Dustin. Dahil wala siyang masyadong impresyon sa Divine Moon Sect dahil sa kanilang brutal at hindi makatao na eksperimento. Natural na ipinakita ni Dustin ang parehong saloobin sa matandang nasa harapan niya. Bata, tila may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Sagot ng matanda. Umiling-iling. Oh, hindi pagkakaunawaan. Anong ibig mong sabihin? Curiosity na tanong ni Dustin. Una sa lahat, hayaan mo akong itama ka. Hindi ako taga-Divine Moon Sect. Ako ay nakatira sa kuwebang ito mula pa noong sinaunang panahon. Bago pa man mabuo ang Divine Moon Sect. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Natagpuan ng mga tao mula sa Divine Moon Sect ang kuweba at pumasok. Gayunpaman, nakipagdeal ako sa kanila. Pinayagan ko silang pumunta dito at sumipsip ng demonyong aura na ibinubuga mula sa aking katawan upang mapabuti ang kanilang mga antas ng paglilinang. Bilang kapalit, kukunin nila ang mga mapagkukunang kailangan ko para sa sarili kong paglilinang at dadalhin sila sa akin. Ganyan tayo nakikinabang sa ating symbiosis. Tungkol naman sa lahat ng usapin ng Divine Moon Sect. Wala akong alam sa ginagawa nila at wala akong kinalaman sa kanila. Mitiig ang paliwanag ng matanda kay Dustin. Kung gayon ang lugar na ito ay hindi ang punong tanggapan ng Divine Moon Sect. Kung gayon, tanong ni Dustin na medyo nadismaya. Malayo dito. Ang kuweba ko ay tanggulan lamang ng Divine Moon Sect. Kung maaari, tungkol sa lokasyon ng punong tanggapan ng Divine Moon Sect, wala akong ideya kung saan iyon matatagpuan. Sagot ng matanda. Sandaling nag-isip si Dustin matapos marinig ang sinabi ng matanda. Pagkatapos, tila nagkaroon ng desisyon. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay at pinalaki ito sa hangin. Nahuli niya ang ilang cultivator ng Divine Moon Sect na nasa malapit. At inihagis sila ng malakas sa lupa. Malubhang nasaktan ang mga magsasaka habang ang kanilang mga katawan ay nabasag sa lupa. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanilang mga bibig at ilong. At wala ni isa sa kanila ang nakabangon muli. Napaungol sila sa sakit, sa lupa at nagsimulang manginig. Sabihin mo sa akin kung saan ang headquarters ng Divine Moon Sect. Umungol si Dustin. Hindi namin alam. Nakita na ng mga disipulo ng Divine Moon Sect kung gaano kabangga si Dustin. Hindi nila inaasahan na ang ninuno ng dragon na baha ay magiging palakaibigan kay Dustin at magkakaroon pa nga ng kasiyahan. Pakikipag-usap sa kanya. Ipinapaliwanag ang kanyang pinagmulan. Maliwanag na ang ninuno ng dragon na baha ay walang intensyon na sipin si Dustin para sa kapakanan ng Divine Moon Sect. Nang walang ninuno ng baha dragon. Sa pagsuporta sa kanila, hindi sila nang ahas na magsinungaling kay Dustin sa gayong mapanganib na sandali. Hindi sila nagsisinungaling sa iyo. Binata, lahat sila ay mga demonic cultivator na orihinal na mga ordinaryong hayop at ibon. Nagawa nilang makamit ang isang espesyal na bagay sa kanilang paglilinang at pagkatapos ay na-recruit ng Divine Moon Sect bilang mga bantay para dito. Tanggulan. Hindi pa sila nakakapunta sa headquarters ng Divine Moon Sect. Kaya hindi nila alam kung nasaan ito. Matagal na akong nakikipag-ugnayan sa kanila. Kaya kilalang kilala ko sila. Nakangiting sabi ng matanda kay Dustin. Hindi napigilan ni Dustin na sumimangot. Pakiramdam niya ay hindi rin nagsisinungaling sa kanya ang matanda. Pagkatapos sabihin sa akin, sino ang nag-organisa ng eksperimentong iyon na naganap 10 taon na ang nakakaraan? At sino ang lumahok dito?
Nagpatuloy si Dustin sa pagtatanong sa mga disipulo ng Divine Moon Sect. Ang alam lang namin ay kung ano ang narinig namin. Sinasabi na ang eksperimento ay isinagawa ng personal ng mga nakatataas na pinuno ng punong tanggapan. Ang mga alagad na tulad namin mula sa mga kuta ay hindi kwalipikadong makibahagi dito o alam man lang ang pagkakaroon ng proyektong ito. Hindi kami pinayagang magtanong ng anuman o kahit kanino tungkol sa mga ganyang gawain. Nakarinig lang kami ng tsismis tungkol dito mula sa ibang tao. Dalawa lang ang tagapag-alaga sa aming kuta. Nakipag-ugnayan sila sa mga tao mula sa punong tanggapan 10 taon na ang nakararaan. Baka may alam sila, ngunit sila ay namatay. Ikaw, pinatay mo sila ngayon sa labas ng kuweba. Tungkol naman sa mga karaniwang alagad na tulad namin. Ilang dekada na kaming hindi nakikipag-ugnayan sa punong tanggapan. Ang ilan sa atin ay hindi pa man lang nakakausap. Sinabi ng mga alagad kay Dustin ang lahat ng nalalaman nila. Damn it, napakahiwaga ba ng Divine Moon Sect? Ungol ni Dustin sa pagkadismaya. Kahit ang sarili nitong mga alagad ay walang ideya kung saan ang punong tanggapan ng sekta. Ito ay katawa-tawa para sa isang sekta na kahit ang sarili nitong mga alagad ay hindi nakikipag-ugnayan sa punong tanggapan nito sa loob ng mga dekada. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ng kakaibang bagay si Dustin. Kaya, binata, nakikita mo, walang awa yan sa pagitan natin. Kaya't mangyaring iwanan ang aking katawan dito. Para sa mga tao ng Divine Moon Sect, maaari mong itapon ang mga ito hanggat gusto mo. Neutral ako sa bagay na ito at hindi kita pipigilan o tulungan sila. Sabi sa kanya ng matanda sa isang malayong saloobin. Masasabi niyang may nakakatakot na kapangyarihan si Dustin kaya naman ayaw niyang maging kaaway niya. Sino ka? Anong nangyari sa'yo? Bakit nakakulong ang bangkay mo dito sa loob ng maraming taon? Sinaunang panahon ka ba? Napatingin si Dustin sa matanda at nagtanong. Masasabi niya na ang drogang baha na ito ay tiyak na may sobrang nakakatakot na kapangyarihan noong siya ay nabubuhay pa. Totoo na ako ay ipinanganak noong sinaunang panahon sa Earth. Ngunit nawala ang aking mga alaala at hindi ko na maalala kung sino ako. Dahan-dahang nagsalita ang matanda at napuno ng higit na pagkalito ang kanyang mga mata. Ano? Nagulat si Dustin. Boy, I bet you know that I'm just a broken soul. Isang buntong hininga ang pinakawala ng matanda na tila nagpapatalsik sa kanya. Tumango si Dustin dahil nakita na niya ang tunay na anyo ng matanda. Noong sinaunang panahon, para akong lumaban sa isang epikong labanan. Sa labanan na iyon, nasaksak ako ng isang estremador at namatay sa lugar. Buti na lang, nakuha ko ang celestial demon body kaya hindi nasira ang katawan ko. Pero kahit papaano, nakakulong ang katawan ko sa altar nitong underground na palasyo. Matagal pero kalaunan. Isang fragment of broken soul inside my dead body ang nagising at heto ako. Wala ako sa sarili ko dahil halos lahat ng kaluluwa ko ay nawawala. Hindi ko alam ang pangalan ko. Bakit ako napunta sa labanang iyon? Sino ang pumatay sa akin? At kung bakit dito napadpad ang bangkay ko? Mahinang paliwanag ng matanda. Bawat salitang banibitawan niya ay nagpapatibay sa katotohanang siya ay naliligaw. Para bang sa tuwing sinusubukan niyang maalala ang anumang bagay. Siya ay nagkukulang. I see. Walang mahanap na ibang salita si Dustin. Pagkatapos lamang ng kaunting paghihimok gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nalaman niyang malakas ang elder ngunit hindi kumpleto ang kanyang kaluluwa. Dahil hindi na makayanan ni Dustin na tingnan ang matanda. Itinoon niya ang atensyon sa bangkay ng baha ng dragon. Sa ulo nito ay isang malalim na hiwa na iniwan ng isang espada. At ang kaputian ng buto ay gumuhit sa kanya. Pansin. Isang nakakatakot na layunin ng espada ang lumabas mula sa sugat. Mukhang ang malakas na aura ng espada na pumuno sa palasyong ito sa ilalim ng lupa ay mula sa sugat sa ulo ng baha ng dragon. Maliwanag. Tinapos ito ng estremador sa isang hampas. Napakatagal na ng panahon ngunit nananatili pa rin dito ang sword intent na pinakawala ng master na iyon. Pagmumuni-muni ni Dustin sa sarili habang pinagmamasdan ang sugat ng halimaw. Ang taong kumitil sa iyong buhay ay isang pambihirang estremador. Puno ng pagkamangha ang malambing na boses ni Dustin.
Sa paghusga lamang mula sa sugat. Ang eskrimador na iyon ay tiyak na may kahanga-hangang kasanayan sa espada. Sabi ng matanda, nakita ko. Ang isip ni Dustin ay napuno ng nakakatakot na layunin ng espada na umuusbong mula sa sugat ng baha ng dragon. Hindi nagtagal. Nagpaalam na siya sa matanda. Iniwan niya ang palasyo sa ilalim ng lupa kasama ang mga natitirang miyembro ng Divine Moon Sect at bumalik sa ibabaw ng lupa. Dahil ang matanda ay isa lamang sirang kaluluwa na walang kinalaman sa Divine Moon Sect. Naisip ni Dustin na hindi na siya kailangang bigyan ng mahirap na oras. Alam kong may paraan ka para makipag-ugnayan sa mga tao sa punong tanggapan. Magpadala ng mensahe sa punong tanggapan at iulat kung ano ang nangyari dito ngayon. Sabihin sa kanila na ang isa sa mga pang-eksperimentong daga ay muling nabuhay. Malamig na utos ni Dustin nang hindi man lang sumulyap sa mga miyembro ng Divine Moon Sect. Nanginig ang lahat ng miyembro at nagmamadaling ginawa ang sinabi dahil sa takot na baka ay patong ni Dustin ang kamay sa kanila kapag lalabag sila sa utos niya. Tahimik silang kumilos bilang isa at dinala siya sa isang lumang altar sa bundok. Isang kamao ang laki ng asul na bolang kristal na makikita sa altar. Isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumakad papunta sa altar at lumuhod. Habang may hamak na bumubulong. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinatong niya ang kanyang kamay sa bolang kristal. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang bolang kristal ay nagbuga ng nakakasilaw na asul na liwanag na pumailan lang sa kalangitan, na nagbibigay liwanag sa kanilang paligid. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang phantom figure sa itaas ng bolang kristal. Nakasuot ng itim na roba ang figure at nakatago ang mukha sa hood ng robe. Bangulong siya sa hangin. Lumalabas na mayroong teleportation array sa loob ng bolang kristal. Kapag na-activate na ito, makakatanggap ito ng mga tunog at larawan. Mabilis na nakilala ni Dustin ang paggamit ng bolang kristal. Ano ito? Tanong ng figurang nakasuot ng itim na damit. Mula sa kanyang garalgal na boses, mabilis na napag-isipan ni Dustin na ang figure ay medyo matanda na. Ayon sa tagubilin ni Dustin, iniulat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga pangyayari sa matanda. Nang matapos ang pag-uulat, lumingon ang lalaking nakaitim na damit at itinoon ang matalim na mata kay Dustin. Isa ka ba talaga sa mga daga kanina? Nakalabas ka doon ng buhay. Nabahira ng excitement ang boses ng figure. Oo ako. Bumalik ako para ayusin ang mga bagay-bagay. I'm guessing na interesado ka rin sa akin. Di ba? Madali mo akong matunten sa mga jade token na ito. Dahan-dahang nagsalita si Dustin habang pasulong siya. Naglabas siya ng isang dakot ng jade token. Ang bawat isa ay kabilang sa mga miyembro ng Divine Moon Sect. Humagalpak ng tawa ang lalaking nakaitim. You're young man. You're fearless and dares to provoke us. Tama ka. Kami ay interesado sa iyo. Darating kami para sa iyo sa lalong madaling panahon. Tumawa siya. Hihintayin kita. Sinasalamin sa labi ni Dustin ang ngiti ng lalaki. Matapos ang mga salitang iyon, binato niya ng suntok ang bolang kristal mula sa malayo at nabasag ang bola. Nang matapos iyon, inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at sinilip ang natitirang mga miyembro sa kanyang harapan. Dahil makapangyarihan ang kanyang espiritual na pakiramdam, nababasa niya ang kanilang isip at nahuhukay ang kanilang mga lihim. Si Dustin ay higit na mas mahusay kaysa sa kanilang lahat sa mga tuntunin ng manipis na espiritual na kahulugan at mahahalagang enerhiya na kaharian. Itinuring nila siyang isang tunay na Diyos. Lahat ng gumawa ng masasamang bagay ay dapat mamatay ngayon. Walang emosyon ang boses ni Dustin. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nakita niya ang ilang masamang mansana sa kanila at hindi siya nag-aksaya ng oras bago niya sinimulan ang pag-atake sa kanyang mga target. Nagkalat ang dugo at utak sa tuwing itinuturo niya ang kanyang daliri sa isang tao hanggang sa magkalat ang mga bangkay sa lugar. Hindi nagtagal. Mahigit 100 tao na lamang ang naiwan na nakatayo sa gulat sa pool of gore. Bawat isa sa kanila ay nakasandal sa nanginginig na mga paa habang nakatitig sa takot kay Dustin. Namutla ang mga mukha, laban sa maningning na pula ng dugo na bumabalot sa bawat pulgada ng sahig.
Iniligtas ni Dustin ang kanilang buhay dahil masasabi niyang wala ni isa sa kanila ang nakagawa ng kahindek-hindek na bagay. Iniwasan niya ang mga ito ng isang sulyap pa bago siya nawala sa isang mabilis na galaw mula sa loob ng space array. Kinuha ni Dustin ang daan-daang Jade Token sa halip na itapon. Hanggat mayroon siyang mga Jade Token, matutuntun siya ng mga tao sa headquarters ng Divine Moon Sect. Alam niyang susundan siya ng mga miyembro ng Divine Moon Sect sa kalaunan. Salamat! Umalis na rin ang demonyong iyon. Nang matiyak nilang aalis na talaga si Dustin, nakahinga na lang ng maluwag ang iba pang miyembro ng sekta ng Stronghold. Pagkatapos ng maikling talakayan sa isa't isa, nagpasya silang umalis sa Divine Moon Sect at humanap ng nakatagong lugar na mapaglilinang. Halos lahat sila ay mga ordinaryong ibon at hayop na ni-recruit ng Divine Moon Sect. Ang mga pangyayari sa araw na iyon ay lubos na na-trauma sa kanila at wala ni isa sa kanila ang maglalakas loob na makisali muli sa underground na mundo ng martial arts. Pagkatapos umalis sa kuta ng Divine Moon Sect, si Dustin ay lamusong sa lupa sa paligid ng Mount Waste area upang pagmasdan ang 5 Earth Dragon. Lalo siyang na-curious tungkol sa masamang enerhiya na kasing itim ng tinta. Ang masamang enerhiya ay hindi lamang bumalot sa 5 dragon sa lupa. Ngunit binaha din ang bawat pulgada ng lupa sa ibaba ng Mount Way. Ang Mount Way ay dapat na isang lugar na may magandang tanawin ngunit ngayon ay tahanan ng lahat ng uri ng masasamang espiritu. Hindi kailangan ng isang henyo upang mapagtanto na may nangyari. Natutunan niya ang Earth Exploring Technique kaya gusto niyang malaman ang katotohanan sa likod ng malaking pagbabago sa bundok. Gayunpaman, kahit anong pilit ni Dustin, wala siyang mahanap ni isang palatandaan. Ilang sandali pa, nakatanggap si Dustin ng mensahe sa isang contact Jade Sleep. Mukhang darating ang mga tao mula sa Heavenly Mountain Sect. Ngumisi si Dustin sa contact Jade Sleep. Nag-iwan siya ng contact Jade Sleep sa bahay para kung may manloob sa kanyang bahay. Makatanggap siya ng notification. Ang Heavenly Mountain Sect ay kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihan at kilalang sekta sa Brilliant Kingdom. Hindi ako makapaghintay upang makita kung ano ang nakuha nila. Napaisip si Dustin sa sarili. Ang pangunahing layunin ng kanyang pagbabalik ay upang mahanap ang kanyang pamilya sa Earth. Nakasama niyang muli ang kanyang mga magulang at kapatid. Hindi siya maaaring manatili sa Earth ng masyadong mahaba dahil marami pa ring dapat harapin sa labas ng mundo. Gayunpaman, bago siya umalis, nagplano siyang gumugol ng ilang oras sa pag-aaral ng martial arts ng Earth upang makita kung makakahanap siya ng isang palatandaan tungkol sa mga sinaunang banal na Diyos. Pagkatapos ay kinuha ni Dustin ang kanyang spaceship at bumalik sa kanyang bayan. Ang Peace County. Pagkarating niya sa Peace County, inalis ni Dustin ang spaceship at bumalik sa kanyang tahanan. Gaya ng inaasahan niya, maraming tao ang nakatayo sa harapan. Ang ilan sa kanila ay agresibo at may matatalas na aura. Kasabay nito, nakakita siya ng dagat ng dugo at mga tinadtad na bahagi ng katawan na nakakalat sa buong tarangkahan ng kanyang bahay. Tila 12-dosenang mga tao ang namatay doon. Bago umalis si Dustin, nag-set up siya ng ilang killing array sa bahay. Ang sino mang pumasok dito ng may masamang hangarin ay agad na papatayin. Siyempre, binalaan ni Dustin ang landlady at ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanila na huwag pumasok sa bahay para sa kanilang proteksyon. Binigyan sila ni Dustin ng mga divine pill para maibalik nila ang kanilang kabataan. Ngayong nasa katamtamang edad na sila, tuwang-tuwa sila at pinakinggan ang bawat salita niya. Hinahanap mo ba ako? Bahagyang ngumiti si Dustin nang mapunta siya sa kanyang harapan. Natahimik ang lahat. Ikaw ba si Dustin? Sigaw ng isang matandang lalaki habang galit na nakatingin kay Dustin. Bakit? Oo. Ako si Dustin. Napangiti si Dustin habang nasa likod ang mga kamay. Haha, siya nga. Alam kong uuwi na siya any minute. Tuwang-tuwa ang matanda. Isang grupo ng mga tao na may mahabang espada ang biglang dumagsa at pinalibutan si Dustin. Lahat sila ay miyembro ng Heavenly Mountain Sect, at pumunta sa Peace County upang hanapin si Dustin. Gusto nilang pasukin ang bahay para tingnan kung nasa loob si Dustin. Gayunpaman,
Laking gulat nila nang makitang halos 30 katao ang namatay sa isang kisap mata nang subukan nilang sirain ang kanyang bahay. Maging ang braso ng isang matanda ay naputol sa lugar. Kung hindi siya nag-react ng mabilis, nalaslas siya sa kalahati, nang ang mga tao ng Heavenly Mountain Sect ay naliligaw. Biglang bumalik si Dustin. Lahat kayo ay mula sa Heavenly Mountain Sect. Tama ba? Tanong ni Dustin na diretso ang mukha. Oo, kami na. Nasaan sina Elder Jaden at Skyler? Malakas na tanong ng matanda. Ipinadala ng pinuno ng Heavenly Mountain Sect ang grupo ng mga tao bilang mga reinforcement kina Elder Jaden at Skyler. Gayunpaman, pagdating nila, hindi nila ito mahanap. Oh, pinatay ko sila, kasama ang iba mo pang miyembro. At ang mga tao ng Shu Clan mula sa Timog Kanluran. Mahinahong sagot ni Dustin. Imposible iyan. Nahawakan na ni Elder Jaden ang Divine Radiance skill. At ang isa pa nating Elder ay nakabisado na ang kakaibang kasanayan ng ating sekta. Ang Heavenly Mountain Flying Swordsmanship. Kahit si Skyler, isang first class na eksperto. May pambihirang lakas sa pakikipaglaban. Junior ka lang. Paano mo kayang patayin silang lahat mag-isa? Hindi naniwala ang matanda sa sinabi ni Dustin. Gusto mo bang malaman? Ngumisi si Dustin. Nasayang lang ang oras natin kausapin siya. Bata pa lang siya. Dapat nating hulihin siyang buhay at tanungin siya ng maigi. Nagpropose ang isang payat na matandang lalaki. Mula sa di kalayuan. Malamig na nakatitig kay Dustin ang isang matandang lalaki na walang kagandahang damit at mahabang manggas. Ang tatlong matandang lalaki ay mga elder ng Heavenly Mountain Sect na lahat ay nasa expert realm. Sige, tere na at ibaba natin ang mayabang na brat na ito. Kumaway ng kamay ang matandang unang nagsalita. Kaagad, ilang mga disipulo ng Heavenly Mountain Sect na may mahabang espada ang kumubkob kay Dustin. Pagkatapos, halos walang kahirap-hirap na pinitik ni Dustin ang kanyang kamay. Bang! 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 Sunod-sunod na lumipad ang mga mahahabang espada ng mga disipulong iyon. Sampal. Inilabas ni Dustin ang kanyang palad. Sa isang iglap, ang mga disipulo ay itinapon sa hangin habang ang dugo ay bumulwak mula sa kanilang mga bibig. Napatulala ang tatlong matanda. May kakayahan ka nga, ngunit kung gusto mong hamanin ang ating Heavenly Mountain Sect, malayo ka sa iyong liga. Kung ako sayo, susuko na ako ngayon. Baka iligtas ka ng aming pinuno ng sekta. Pang-uuyam ng matanda, hinding-hindi ako nag-iisip ng mataas sa Heavenly Mountain Sect. Kaya kung puksain ang buong sekta mo gamit ang aking mga kamay. Bakit mo iniisip na susuko ako sa iyo? Nakangiting sabi ni Dustin. Nakapulupot ang mga kamay sa likod niya. How dare you? Galit na galit ang tatlong matanda. Swish! Walang pag-aalinlangan. Hinugot ng payat na matandang lalaki ang kanyang mahabang espada. Ang espada ay nagbuga ng isang sinag ng maliwanag na liwanag at lumapit kay Dustin. Ito ang pinakakatangi-tanging swordsmanship na mayroon ng Heavenly Mountain Sect. Isinabuhay ito ng matanda sa buong buhay niya. Kaya ganap niyang maipakita ang kakila-kilabot na kapangyarihan nito. Swoosh! Tanging anino ng mga espada ang nakikita ni Dustin sa buong bilis. Well, nakakamangha talaga na makakita ng ganitong swordsmanship sa Earth. Sa isang mahinang ngiti, pinitik ni Dustin ang espada sa kamay ng matanda. Tulad ng ginawa niya sa mga alagad kanina. Gamit ang kanyang backhand. Hinampis ni Dustin ang matanda daan-daang metro ang layo mula sa kanyang damuhan. Ano? Sumambulat ang natitirang dalawang matanda. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Ginamit ni Dustin ang kanyang backhand para talunin ang isang matanda na para bang naghahampas lang ng langaw. Nagkatinginan ang dalawang matanda at nakita nila ang takot sa mata ng isa. Alam nilang may problema sila. Sabay nating harapin siya. Pagkatapos, sabay-sabay na naglabas ng mga espada ang dalawang matanda at ginamit ang kanilang kakaibang kakayahan para salakayin si Dustin. Ikinaway ng matanda na may mahabang manggas ang kanyang espada. Ang bawat galaw niya ay naglalaman ng napakalaking puwersa ng isang kakila-kilabot na dumadagandong na layunin na sinasabayan ng mga ahas ng kidlat. Ang kanyang swordsmanship ay dapat nakahanga-hanga sa Earth. Sa kabilang banda,
Ang isa pang matanda ay gumuhit ng libo-libong mahaba at matutulis na espada. Kasabay nito, mabilis at walang bakas ang kanyang nagawang teleport. Habang siya ay nagtago sa anino ng kanyang mga espada. Ang swordsmanship ng Heavenly Mountain Sect ay pambihira. Hindi nakakagulat na ito ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na sekta sa Brilliant Kingdom. Napayuko si Dustin nang makita ang eskrimador na ipinakita ng dalawang matanda. Talagang bihasa sila sa sining ng espada. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kanilang vital energy realms, ang dalawang matanda ay kasing mahina ng mga langgam kumpara kay Dustin. Kahit na pinagkadalubhasaan nila ang mga natatanging kasanayan sa espada, hindi sila maaaring magdulot ng banta kay Dustin. Agad na pinunasan ni Dustin ang kanilang mga espada, sinunggaban, at inihagis sa lupa. Ang dalawang matanda ay lubhang nasaktan. Ito ay hindi maganda. Nasugatan ng ating tatlong matanda. Sama-sama nating labanan ang bastos na iyon at ipaghiganti sila. Sa bakuran, mayroong mahigit 100 disipulo mula sa Heavenly Mountain Sect na sumugod upang salakayin si Dustin. Bahagyang itinadyakan ni Dustin ang lupa at pinakawalan ang kanyang malakas na pisikal na lakas. Bang! 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 Ang lahat ay agad na itinulak palayo sa napakalaking puwersa. Lahat sila ay humagulgol at umuungol habang nakahandusay sa lupa. Well, pupunta lang ako sa headquarters ng Heavenly Mountain Sect at titingnan ang tunay na lakas ng nangungunang sekta sa Brilliant Kingdom. Bulong ni Dustin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lahat ng taong nakahandusay sa lupa ay agad na inilipat sa Slave Tower. Pagkatapos, pinalabas niya ang nakakapaso na masasamang apoy at sinunog ang lahat ng mga bangkay hanggang sa abo. Pagkatapos, pumunta si Dustin hanggang sa kanluran. Pagkaraan ng ilang araw, nang pumasok siya sa paligid ng Mount Him, nakita niya ang isang malaking hanay ng bundok na umuusbong mula sa malayo. Ito ay Mount Him. Bulalas niya. Agad na ginamit ni Dustin ang bodily movement skill at lumipad patungo sa bundok. Ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos na makapasok sa bundok ay ang pumunta ng malalim sa ilalim ng lupa at suriin ang distribusyon ng enerhiya ng lupa sa lugar. Bilang resulta, natagpuan ni Dustin ang 6 na higanting dragon sa lupa. Ang pinakamahabang isa ay kumalat pa sa mahigit 100,000 milya. Sa pagkamangha ni Dustin, ang 6 na dragon sa lupa ay mahigpit na napigil sa ilalim ng lupa. At hindi makagalaw kahit 1 pulgada. Ang mga dragon sa lupa ay namumulaklak sa mga ilaw ng engkanto. Mukhang banal at marilag. Gayunpaman, sila pati na rin ang kalaliman ng lugar sa ilalim ng bundok ay inookupahan ng madilim na masamang aura. Ang parehong sitwasyon ay nangyari din sa Mount Wei. Mount Wei and Mount Him are both supposed to be holy land of blessing. Paano ito mangyayari? Nakakunot ang noo ni Dustin habang nakatayo sa harap ng isa sa malalaking Earth Dragon. Nagtataka ako kung ang ibang mga lugar ay nakapasok din. Bulong ni Dustin. Ayon sa Taoism, mayroong 36 na sagradong lugar at 72 banal na lupain sa Earth. Dahil sa napakalaking dami ng Earth Essence at ang mayamang espiritual na enerhiya nito. Ang mga lugar na ito ang pinakaangkop na lugar para sa mga mandirigma na linangin. Gayunpaman, ang 2 sa mga sagradong lugar ay nasira ng masasamang aura. Ito ba ang dahilan kung bakit bumababa ang sibilisasyon ng cultivator sa Earth? Napaisip si Dustin. Siyempre, ang ideyang ito ay tila hindi makatotohanan. Gayunpaman, nagpasya si Dustin na magsagawa ng masusing pagsisiyasat upang subukan ang kanyang hypothesis. Napakalayo na ang narating ni Dustin sa kanyang mga adhikain sa paggalugad sa lupa. At kamakailan lamang ay ginugugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pag-aaral ng mga sinaunang aklat tungkol sa heograpiya at geomancy. Isa sa mga bunga ng kanyang mga pagpapagal ay masusing kaalaman sa lahat ng sikat na bundok at natural na sisidlan ng enerhiya ng dragon sa ilalim ng Brilliant Kingdom. Nalaman niya na ang Mount Wei at Mount Him. 2 sa maalamat na 36 na sagradong lugar sa lupaing ito. Ay nadamhan ng masamang puwersa. Siya pagkatapos ay bumuo ng isang kuryosidad bilang sa kung ang natitirang bahagi ng mga sagradong lugar. Ay napinsala din. Maging ito ay kaalaman ng publiko o kung hindi man.
Sa layuning matugunan ang kanyang mga tanong. Nagpasya siyang itakda at angkinan ang mga sagot sa kanyang sarili. Una siyang naglakbay sa direksyon ng Heavenly Mountain. Ngunit sa daan ay napadpad siya sa isa pang sagradong lugar. Ang Mount Emerald. Itinuring din ito bilang isa sa 5 pinakamalaking taluktok sa Brilliant Kingdom. At isang sikat na lugar sa bansa. Si Dustin ay naglalakad sa kahabaan ng bundok. Nagbubulong-bulungan kapag ang mga landas ay masyadong matarik at napapabulala sa mga tanawin na madalas niyang madadaanan. Isang mabigat na ambon ang nakabitin sa ibabaw ng bundok. At malapit sa tuktok nito, mga tufts ng ang mga ulap ay lumulutang sa tabi ng pinakamataas na sanga ng matataas na puno. Napakaganda at tahimik dito. Hindi nakakagulat na ang bundok na ito ay popular sa mga tao. Habang lumalalim siya, natuklasan ni Dustin na ang espiritual na enerhiya ay mas dalisay sa gitna ng bundok kaysa saan man niya binisita sa Earth. Nalaman din niya na ang mga natural na batas ay mas advanced at sistematiko doon. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paggalugad, naramdaman niya ang presensya ng isang medyo misteryosong aura. Ano kaya iyon? Posible bang isang banal na Diyos ang nanirahan dito noong nakaraan? Ang aura ay nadama na sagrado at may nakakatakot na katangian nito, na nagbibigay ng impresyon na ang isang walang katulad. Dakilang tagapag-alaga ay nagbabantay sa bundok. Nagpasya si Dustin na lumubog sa lupa upang suriin. Ang natuklasan niya sa ilalim ng lupa ay higit pa o mas kaunti tulad ng inaasahan niya. 6 na malalaking dragon sa lupa ang nakapalibot sa ilalim ng lupa. Ang kanilang maringal na katawan ay umaabot mula hilagang kanluran hanggang timog silangan. Tulad ng nangyari sa Mount Wei at Mount Him. Mayroon ding mga paghihigpit upang mahuli ang mga nilalang na ito sa lupa. Hindi maigalaw ng mga dragon ang kanilang katawan. Isang mabilis na sulyap lang ang kailangan para masabi ni Dustin na isang maitim na masamang espiritu ang kumapit sa mga nilalang. Pinahiran nito ang kanilang katawan na parang itim na tinta. Gulat na gulat siya. Oh gods! Parang walang exception. Ang lahat ng mga sagradong lugar sa bansang ito ay tila napinsala ng parehong masamang espiritu. Pero bakit? Ang mga lugar na ito ay dapat na kung saan ang Earth Essence ay pinaka-concentrated sa buong bansa. Sa pamamagitan lamang ng kabutihang iyon. Ang mga sagradong lugar at mga banal na lupain ay kilala bilang ang pinaka-pinagpalang mga lugar sa kaharian. Ngunit ngayon ay hindi lamang nilabag ang kanilang kabanalan. Ngunit ang lumabag sa kanila ay isang masamang espiritu upang magboot. May nangyaring mali, at sinadya ni Dustin na makarating sa ilalim nito. Bumalik siya sa itaas ng lupa. At ginawa ang isang mabilis na pag-scan ng perimeter. Nakita niya ang isang masiglang pulutong ng mga turista. Masayang nagmamasid, na hindi napapansin ang mga nakatagong panganib ng magandang bundok. Nakakita rin siya ng ilang mapanganib na lugar na hindi madaling ma-access ng mga tao. Ang liblib ng mga lugar na ito ay nagbigay daan lamang sa isang malaparaiso na kagandahan. Naglakad-lakad pa siya ng kaunti bago nagpasyang umalis sa lugar na ito at ituloy ang orihinal na destinasyon. Ngunit pagkatapos, maghintay sandali. Sa sandaling iyon ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tiyak na lugar sa kailaliman ng bulubunduking lugar na ito. Walang sandaling pag-aalinlangan. Tumakbo siya patungo sa lugar at maya-maya ay nakatayo na siya sa paanan ng masasabing luntiang bundok. Ito ay luntiang may fauna. Bagaman karamihan ay nababalot ng ambon. Mula sa kinatatayuan ni Dustin. Ito ay mukhang napakatarik na pag-akyat. Tumakbo siya patungo sa gilid ng bundok hanggang sa matagpuan niya ang kanyang sarili sa gilid ng isang bangin. Na ang ilalim ay madilim at hindi maarak dahil sa hamog. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam sa kahabaan ng bangin upang malaman kung ano ang nasa ilalim. Ito ay tiyak na kakaiba. Siya murmured sa ilalim ng kanyang hininga. Nagpasya siyang pumunta at tingnan para sa kanyang sarili. At nagsimulang maingat na bumaba. Ilang sandali pa ang kanyang pagbaba bago niya maaninag ang tanawin sa ilalim ng makapal na ulap. Ilang bundok ang nakatayong magkatabi. At napuno ang mga ito ng ilang templong Taoist. Ang mga sinaunang puno ng pino ay nakatayong matayog at mapagmataas, na lumago at umunlad sa lugar sa loob ng hindi mabilang na taon. Makapal,
Napakalaking baging na nakapulupot sa pasukan ng maliit na sibilisasyong ito sa bundok. Na para bang pinuputol ang lahat ng daan mula sa labas ng mundo. Tahimik na napanganga si Dustin sa nakita ng isang boses mula sa kanyang likuran ang bumasag sa kanyang guni-guni. Sino ka? Isang dawas na pari ang nakatayo ilang di pa ang layo sa kanya. At pinagmamasdan niya si Dustin pataas at pababa na may hinala. Nako, turista ako at naligaw ako. Agad at makinis na sagot ni Dustin. I'm not really sure kung paano ako nakarating dito. Greetings, good sir. May you tell me where I am now? Exactly. Tista, sabi mo. Hindi nawala ang hinala sa mga mata ng paring Taosta. Habang tinitimbang niya ang salita sa kanyang dila. Halatang nagdududa sa sagot ni Dustin. I'm afraid you need to leave. This place belongs to the Emerald Sect. Bawal ang bisita dito. Ang Emerald Sect. Ang magandang kapalaran ni Dustin ay patuloy na nagulat sa kanya sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Maaaring nakapasok siya sa punong tanggapan ng sekta ng hindi sinasadya. Ngunit tiyak na ayon ito sa kanyang totoo. Mga intensyon. Narinig ko na ang Emerald Sect mula pa noong bata pa ako. Isa ito sa mga nangungunang sekta sa ating bansa. Hindi ba? Dahil nandito na ako. Gusto kong bumisita at mag-alay ng aking paggalang. Pwede ba? Nag-alok siya ng isang maliit na yumuko sa pari sa pagsisikap na umindayog ang matanda. Wala itong epekto. Gayunpaman, dahil ang mukha ng pari ay nagdidilim lamang sa sama ng loob.